Lolo na hindi mo nga kilalang babaeng yan. Hendrix, apo, calm down. Mukha namang mabait ang babaeng to. Nagising ako dahil sa ingay na yon. Magandang kisame at lamig ng paligid ang bumungad sa akin pagmulat ng aking mga mata. Para ako nasa loob ng isang magarang hotel. Natuwa ang matandang lalaki na makitang gising na ako, pero ang kasama nito nakabusangon at matalim ang tingin sa akin. Ayos na ba ang pakiramdam mo, iha? Tanong ng matanda. Mukha siya mabait, hindi kagaya ng kanyang kasama. Opo, salamat po sa pagtulong ninyo sa akin. Naiilang na sagot ko. Naiilang ako dahil sa talim ng tingin ng lalaking mukhang may dalaw. Ngumiti ang mabait na matanda. Ang apo kong si Hendrix ang sumalo sa'yo kanina. Sabi niya kaya naman unti-unting napawi ang ngiti sa aking labi. Nagtaas siya ng kilay nang tapunan ko siya ng tingin. Salamat po, sabi ko na lamang. Hindi niya ako pinansin at inirapan pa. Gusto ko na rin siyang irapan pabalik, kung di lang dahil sa mabait niyang lolo. Nagpaalam si Don Facundo sa amin na may tumawag sa kanya. Siya ang may-ari ng hotel at restaurant kung nasan ako ngayon. Halos hindi ako makahinga ng maayos dahil sa talim nang tingin sa akin ng Hendrix. Para bang isang maling galaw ko lang, bubuga na siya ng apoy. Ang galing mong umarte. Nagawa mo pang matulog. Ako sa niya sa akin. Hindi ko ginustong mahimatay. Laban ko. Nagpasalo ka pa? Kala mo ba magaan ka? Masungit na tanong niya pa. Kumunot ang noo ko. Hindi ko naman sinabing saluhin mo ko. Apat sumasagot ka pa ah. Alam ko na yung style mo. Sigurado naman crush mo ako kaya hinimatay ka. Style mo bulok. Bintang niya. Di naman po katulad ninyong tipo ko. Laban ko pa rin. Nanlaki ang mata niya. Mas dara naman ako. Tingnan mo nga yung itsura mo. Pangit-pangit mo. Panalait niya. Gusto ko na lang sanang palampasin pero sumusobra na siya. Bakit? Pangit ka din naman na. Kung makapagsalita to. Balik ko sa kanya. Umalis ka na nga dito. Masyado kang istorbo. Pagtataboy niya sa akin. Aalis naman talaga ako dito. Sabat ko. Buti naman. Kala ko magpapaampon ka na sa lolo ko eh. O baka gusto mong gawing sugar lolo ang lolo ko. Nanlaki ang aking mga mata. Sumusobra ka na ha? Hiyaw ko. Mabilis ako bumaba ng kama at lumapit sa kanya. Hindi siya nakagalaw. Inipon ko lahat ng galit at inis ko. Kaagad nang tumama sa pisngi niya ang aking kamao. Malutong siyang napamura habang iniinda ang sakit. Ginalang at naging mabait ako sa'yo pero masama ang ugali mo. Tama lang sa'yo yan. Matapang na sabi ko. Kumilos na ako para hanapin ang mga gamit ko. Nagulat ako na makita kong madilim na sa labas. Nasaan na kaya si Mariposa? Nagulat si Don Facundo nang maabutan niya akong nagmamadaling lumabas. Nagpasalamat ako, tuloy na sana magpapaalam nang pigilan niya ako. Nabanggit sa akin ng guard na naghahanap ka ng trabaho. Gusto mo pa bang magtrabaho sa amin? Tanong niya. Bigla akong tumiklop. Walang pagdadalawang isip akong sumagot ng oo. Kailangan ko talaga. Natawa si Don Facundo nang malaman niyang hindi ako mapili sa trabaho. Kung ganon, bumalik ka dito bukas para kunin ang uniform mo. Aasahan kita. Sabi pa niya sa akin na kagad kong nilitian. Sa sobrang bait niya, nagalok pa siya. Nayahatid ako pa uwi. Tinanggihan ko iyon. Masyado na nakakahiya at baka naghihintay pa sa akin si Mariposa hanggang ngayon. Aalis na sana ako nung umepal na naman yung masungit. Ano bang ginagawa mo dito? Sinuway siya ni Don Facundo. Empleyado na natin si Angela. Hindi tayo ganyan magtrato ng empleyado. Suway ng kanyang lolo sa kanya. Ano bang buong pangalan mo, iha? Angela Maris Gonzales po. Sagot ko. Bagyang kumunot ang noo ni Don Facundo nang marinig iyon. Sa huli, hinayaan na lamang niya. Nagulat kami sa biglaang pag-burst out ni Hendrix. Without informing me? Hindi nga siya qualified. Unang tingin ko pa lang. Himutok niya. Matalim lang siyang tinignan ni Don Facundo. Mukha siyang hindi mapagkakatiwalaan. Ako sa pa niya. Nag-iinit ang gilid ng aking mga mata. Kanina ko pa tinitiis lahat ng pang-iinsulto niya sa akin. Bago pa ako tuloy yung maiyak sa harapan niya, nagpaalam na ako't mabilis tumakbo papalayo doon. Kailangan ko magtiis. Wala akong magagawa dahil siya ang boss ko at kailangan ko ang trabaho. Titiisin kong lahat para sa anak ko at para na rin kay Jessa. Gagalingan ko sa trabaho para ipakita sa Hendrix na yun na hindi ako kagaya ng iniisip niya. Congratulations, Angie. Ibang klase talaga ang charm mo. Ang bilis mong makahanap ng trabaho. Pangasar sa akin ni Jessa. Siyempre, ako pa. Pagbibida ko sa kanya bago ako kinamasa sa kanya ang natutulog kong anak. Di naman daw siya pinahirapan nito. Ayos lang ba sa'yo? Kakayanin mo ba?
Kukunin ko na kasi ang uniforme namin bukas at magsisimula na magtrabaho. Tanong ko ulit sa kanya. Oo naman, Angie. Ikaw nga dapat tanongin ko eh. Kapapanganak mo pa lang, kaya mo na ba talaga? Pag-aalala niya. Oo naman, kakayanin. Nakangiti kong binati ang guard kinabukasan. Mas lalo ko na-excite na makita kong suot ng mga waitress. Iniisip ko palang nasusuotin ko na rin yon, parang kinikilig na ako. Maganda ang pagkakagawa ng uniforme nila. Halatang hindi basta-basta. Ang aga, excited? Mapanoy ang salubong sa akin ni Hendrix. Napawi ang ngiti sa aking labi. Pinilit kong ngitian siya kahit ang totoo nagtitiis lang ako dahil sa kagaspangan ng ugali niya. Good morning po, Sir Hendrix. Inirapan niya ako. Kanina good talaga ang morning ko. Pero ngayong nakita na kita, nasira ng araw ko. Sumunod ka sa akin. Mabilis akong kumilos at sumunod sa kanya. Pinakilala niya ako sa head ng waitress nila. Siya na rin daw ang bahala sa uniform ko. Nang maibili niya na ako, kagad din siyang umalis. May pagkabastos talaga pero naisip ko, bakit nga naman siya magpapaalam sa akin? Nang makuha ko ng uniform ko, nagpaalam na rin ako sa mga bagong katrabaho. Bago tuloy ang makalabas sa restaurant, ay nakita ko pa si Sir Hendrix na nakatutok naman sa kanyang laptop sa usual na pwesto niya. Aalis na po ako, sir. Babalik na lang po ako bukas para sa first day ng trabaho. Paalam ko dito kahit mukhang hindi naman na sana kailangan. Aalis na sana ako nang kaagad siya magsalita. Pumayag na ba akong umalis ka? Malamig na tanong niya. Mabilis akong bumalik sa peso ko kanina. Iba rin talaga ang mood nito. Ikuha mo ako ng coffee. Po? Sabi ko, coffee? Anong po? Asik niya kaagad. Nataranta tuloy ako. Masama bang magtanong? Okay po sir, in 5 minutes. Wala ka pa? May parusa ka sa akin. Banta niya kaya naman halos takbuhin ko na ang papunta sa kitchen. Mabiglas ako nabigyan ng kape, lalo pa na sabihin kong kay Sir Hendrix iyon. Nakangiti ako naglakad pabalik sa pwesto nito nang mapahinto ako at makita kong may kasama na siya. Michael? Michael's POV. Kasama ko lumipad patungo sa Amerika sina Kenneth at Leon para damayin si Tamaro. Sa kabila ng mga nangyari, kaibigan pa rin namin siya. Nagawa naming umalis kahit nag-aalala pa kami sa pagkawala ni Angela at ni Tristan. Umalis to nang hindi nagsasabi sa amin. Sanggol pa yon, Michael. Ano namang mapapala niya dyan sa makeup kit na yan? Hindi ka ba nag-iisip? Sa kama ka lang ata matalino eh. Pangaral sa akin ni Kenneth. Natapos ang halos 1 linggo, babalik na kami sa Pilipinas bukas. Namili na muna kami ng pasalubong para sa asawa at mga anak namin. Diyon, ano bang pwede kong ibigay kay Kent? Tanong na baling ni Kenneth dito kaya naman natawa ko. Tahimik lang si Leon pero ang dami niya ng dala. Ikaw din pala'y isang tanga. Papasalubuhan mo pa yung anak mo ng laruan? Kung mag-isip na nga, talo ka pa. Pangasar ko sa kanya. Abat, gago ka. Reklamo ko. Ikaw ang gago. Panguna sa akin ni Kenneth. Tigilan niyo yan. Hindi na kayo nahiya. Baka gayahin kayo ng mga anak ninyo. Pangaral naman niya sa amin. Kung makapagsalita ka, akala mo tatay ka namin. Mas lalo siyang nagalit nang sabihin ko sa kanya, bantay ang mabuti ang unikaihan niya at mukhang makakatuluyan pa ata ng pangalan ni Kenneth. Minura niya ako ng malutong matapos kaming sabay ni Kenneth. Dahil mukhang mas magkakasundo silang dalawa, nagpaalam na lang akong hahanapin sa Tamaro. Kung san-san ko na siya hinanap hanggang sa matagpuan ko siya sa infant section. Kumunot ng noo ko na makita kong nakatitig siya sa hawak na damit pang sanggol. Mabibilin ka ba? Tanong ko. Nilingon niya ako at pinakita yon sa akin. Ano bang mas maganda, Michael? Nakangiting tanong niya sa akin. Mukha nang nawala si Maricar. Ngayon lang ulit siyang umiti ng ganyan. Parang excited siyang mamili ng damit pang bata. Lumapit siya sa akin para magtanong ulit. Sa tingin mo, kasya to sa anak ko? Di ko na nasagot ang tanong na iyon nang binara siya nang kakarating lang na si Kenneth. Bakit Tamaro, may anak ka ba? Angela's POV. Kahit kinakabahan akong pumasok sa trabaho, nilakasan ko na lamang aking loob. Paano ba naman kasi basta lang akong umalis kahapon na makita kong kausap ni Sir Hendrix si Michael? Mas makakayanin ko pa sigurong tanggapin ang parusa ni Sir Hendrix sa akin kesa naman makita ko ni Michael. Ang lakas din ng loob mong magpakita dito. Malamig na salubong niya pa sa akin. Sorry po sir, nagka-emergency po kasi. Pagsisinungaling ko. Nanatili ang pagiging seryoso ng mukha niya. Nagulat na lang ako nang hinila ko nito sa kung saan. Dinala niya ako sa kwarto ko sa nakalagay ang stock ng uniforms.
Mabilis niyang isinara iyon. Pabalya akong dirikit sa pinto. Sir, nasasaktan po ako. Daing ko. Hindi porket gustong gusto ka ng lolo ko, ganyan ka na. Pag inutusan kita, gawin mo. Asik pa niya. Ramdam ko talaga yung mga kagaya mo eh. Masama kang babae. Ako sa niya. Pinigilan kong maiyak. Hindi po ako masamang babae. Laban ko. Pagkasabi ko noon, tumulong aking luha. Huwag mo akong iiyakan. Sigaw niya. Alam ko po ang pagkakamali ko pero hindi niyo po ako kailangan sigawan. Unang araw ng trabaho, ito ang bubungad niya sa akin. Di na siya nagsalita pa pagkatapos noon, hanggang sa magulat ako sa sumunod niyang iniutos sa akin. Linisin mo yung kwarto ko sa itaas. Po? Abat, bigay ka ba? Nanggagaliiting tanong niya. Pero waitress po ang trabaho ko. Laban ko. Sinaman niya ako ng tingin. Parusa mo yon. Hala sige, kumilos ka na. Ayoko nang tatamad-tamad dito. Dumiretso ako sa hotel room niya nang itinuro yun sa akin ng bellboy. Napaawang ang labi ko na makita ko kung gaano kakalat ang kwarto niya. Hindi ko tuloy alam kung ganoon talaga siya o sinadya niya iyon. Ang bagal mo naman. Sir, gulat na sambit ko. Ni hindi man lang kumatok. Nasa kaligtaan ako ng aking paglilinis. Kanina ka pa dito ah. Singhal niya sa akin. Ang dami po kasing kalat. Kung walang kalat sa kwarto ko, may trabaho ka ba? Tamad na tanong niya. Hindi ako lumaban. Masyado siyang maraming katwiran. Kung sasagutin ko siya, ako lang matatalo sa huli. Nawala siyang bigla kaya nagpatuloy ako sa pagtatrabaho. Ramdam ko ang sakit ng aking katawan dahil sa paninibago. Matagal din kasi akong nahinto. Napasigaw ako at napatakip sa aking mga mata na bigla na lang tong lumabas sa banyo, nakabrief lang. Ang ingay! Reklamo pa niya. Mas lalo siyang lumapit sa akin na makita niya, nagtatakip ako ng mata. Ang chusim pa. Yung iba nga sa magazine lang ito nakita. Ikaw live pa. Pagbibida niya sa akin. Di ko siya pinansin. Nagpaalam akong lalabas na lang muna hanggat di pa siya nakakapagbihes. Hindi pwede. Masahin mo muna ako. Pagpipigil niya sa akin na mas lalo akong kinagulat. Pero sir, ano na naman ba? Naiiritang tanong niya. Ayoko po. Anong ayaw mo? Magpapamasahe lamang ako. Giit niya. Pero, hoy babae. Baka iniisip mo may bala kang pagsamantalahan ka. Abay napakakapal naman ata ng mukha mo kung ganon. Panalait pa rin niya. Sorry po talaga sir pero ayoko po. Mabilis sasabi ko at nagmamadaling tumakbo papalabas. Angela, isa. Humanda ka talaga sa akin. Pwisit na buhay to. Galit na reklamo niya. Iwas na iwas ako magtagpo ang landas namin ni Sir Hendrix pagkatapos ng tagpong iyon. Hindi naman ako nahirapan dahil di naman na siya nagpakita pa. Kamusta ang unang araw mo sa trabaho, Iha? Tanong ni Don Facundo. Ayos naman po. Sagot ko na lang. Ayoko naman na unang araw pa lang may reklamo na kagad ako. Natawa si Don Facundo. Pagpasensyahan mo na, Hendrix. Masyadong masungit at matalas ang dila. Alam ko hindi maganda ang unang enkwentro ninyo. Pero mabait naman yun eh. Lalo na sa mga empleyado dito. Ganyan talaga kapag naglalambing yun. Nangiinis. Alam mo naman, nagpapapansin. Kwento niya na parang aliw na aliw siya sa mga ginagawa ng apo niya. Napangiti na lang ako sa pagtawa ni Don Facundo. Natigil lang na may bigla na namang dumating. At bakit ka naupo dyan? Pinapasahod ba kita para makipagkwentuhan? Masungit na tanong niya sa akin. Hendrix, kinakausap ko pa siya. Ano ka ba naman? Hindi kita pinalaking bastos sa babae. Apo? Hindi ako bastos, Lolo. Unang araw pa lang ng babaeng yan. Pagsagot niya sa lolo niya. Sige po, Don Facundo, magtatrabaho na po ako. Magalang na paalam ko dito. Buti naman. Mapanong yung sabi ni Sir Hendrix. Papaalis sa sana ako nang biglang tumunog ang aking cellphone. Sinagot ko yon nang makitang si Jessa ang tumatawag. Munti ka nang malaglag ang phone ko nang sabihin ni Jessa na iyak nang iyak si Tristan dahil inaapoy ito ng lagnat. Iha, may problema? Tanong sa akin ni Don Facundo na makitang natigilan ako. Yung anak ko po eh. Mangiyak-ngiyak na sambit ko. May anak ka na? Di ba kapaniwalang tanong ni Sir Hendrix? Hindi ko siya pinansin. Wala akong pakialam sa kanya. Ano nangyari, Iha? Patuloy na tanong ni Don Facundo. Hindi ko po alam. Pwede po bang umuwi muna ako? Pakiusap ko. Hindi pwede. Pagpigil ni Sir Hendrix. Hendrix, sige Iha, pero ihahatid ka na namin. Alok pa niya. Naku, hindi na po. Pagtanggi ko. I insist. Sige na, halika na. Yaya niya sa akin.
Di na ako muli pang tumanggi dahil kailangan ko makauwi kaagad. Hendrix, come with us. Utos sa kanya ni Don Facundo. What? Hindi makapaniwalang tanong nito. Drive for us. Pinal na sabi ng Don at di na siya hinayaan pa na makapagreklamo. Kahit nahihiya, kinapalan ko ang aking pagmumukha. Nasa passenger seat si Don Facundo at sa likod naman ako. Ramdam ko pa rin ang matalim na tingin ni Sir Hendrix sa akin mula sa rearview mirror. Na ibang direksyon namin ang sinabi ni Jessa na sa ospital na lang kami magkikita. Mas lalo ako nataranta. Hindi na nila ako nakausap pa. Nakaagad akong tumakbo papasok sa ospital nang huminto ang sasakyan. Kailangan ko nang makita ang anak ko. Mas lalong tumatagal para na akong tatakasan ng bait. Angie, salubong sa akin ni Jessa. Nasaan na si Tristan? Natatarantang tanong ko. Bumaba ng lagnat niya, Angie. Maayos na siya pero may mga test pa na gagawin. Paliwanag niya. Nanlumo ako. Kawawa naman ang baby ko. Naiiyak na sabi ko pa. Ilang minuto pang lumipas sa dumating ang doktor at sinabing pa pwede na kaming lumipat sa ward. Hihintay na lang namin ang result ng mga test. Nang pwede ko na siyang mabuhat, kaagad ko siyang niyakap at hinalikan. Mas lalo ko nasaktan na marinig kong kanyang mumunting hikbi. Bigay mo na lang kay Baba ang sakit mo, baby. Kay Mama na lang. Pagkausap ko pa sa anak ko. Iha, nagangat ako ng tingin at nagulat na makita doon si Don Facundo at si Sir Hendrix. Sir, kamusta na ang lagay niya? Tanong ni Don Facundo. Medyo bumababa na raw po yung lagnat niya. Hinahayaan na lang namin yung mga resulta ng test na ginawa sa kanya. Paliwanag ko. Lolo? Dinig kong sambit ni Sir Hendrix at nagtakakot na pa konti nilang dalawa kay Jessa. Pero lalong lumaki ang mata ko na makitang lumuluha sa Jessa. May inilabas siyang litrato. Ipinakita niya ito kay Don Facundo. Family picture na iyon kasamang aking tatay na matagal ng patay. Pero para akong binuhusan ng tubig at biglang natuyuan ang aking balahibo. Ilang beses ko lang nakita ang mukha ni tatay, ni Jessa sa litrato at kamukhang-kamukha nga iyon ni Don Facundo. Kaya pala parang pamilyar ang mukha niya sa akin. Jessa? Pagtawag sa kanya ni Don Fernando. Tumango lamang ito. Ikaw nga. Ikaw ang nawawala kong apo. I insist, Iha. Para din naman sa iyo yon. Pagpapumilit pa ni Don Facundo. Salamat po talaga, Don Facundo. Pero mas gusto ko pa magtrabaho na at wag nang bumalik pa sa pag-aaral. Sagot ko. 1 linggo na nakakalipas. Simula na makalabas kami ng ospital. Di na kami nakauwi sa aming apartment at doon na pinatira sa mansyon ni Don Facundo. Masaya ako para kay Jessa. Hindi ba niya nakasamang matagal ng ama niya? Makakasama niya naman ang lolo niya. Hindi kagaya ko na maagang iniwan ni inay at itay. Lolo? Iha, lolo lang itawag mo sa akin. Para na rin kitang apo. Pagtatama niya. Nakakaya naman po. Umiling ito. Wala kang dapat nag-ihiya. Dapat nga ako pa magpasalamat sa iyo dahil sa sakripisyo mo sa apo kong si Jessa. Wala po yun. Pinsan ko po si Jessa kaya ako po ginawa iyon. Tsaka siya na lang pong natitira kong kapamilya. Paliwanag ko. Nagtaas siya ng kilay. Pamilya mo rin kami. Kaya nga lolo nang itawag mo sa akin. Nakangiting sabi niya pa. Sinuklian ko ang ngiti niya. Napayuko ako nang bigla na namang sumabat si Sir Hendrix. Hindi siya parte ng pamilya ninyo. Giit nito. Hendrix, hindi kita kinakausap. Bato sa kanya ni Don Facundo. Lolo, hindi rin naman po ako payag na dito siya tumira sa bahay natin. Maktol nito. Hendrix naman, napag-usapan na natin yan. Malaki ang bahay na to para sa ating dalawa. At malaki ang utang loob natin kay Angela. Ginagawa natin lahat ng yan para sa pinsan mo. Paliwanag ni Don Facundo. Bayaran na lang. Si Jessa lang naman ang pamilya natin Bakit kasama pa siya? Inis, nasabi pa nito. Nag-iwas ito ng tingin. Nasaktan ako na marinig ang salitang bayaran. Bukal sa loob kong ginawa ang lahat ng sakripisyo para sa aking pinsan na walang hinihintay na kapalit. Hindi ko alam kung bakit ganun lang kadali sa kanya para isipin na lahat ng bagay pwedeng bayaran. Nakapag-desisyon na ako. Dito titira si Angela at ang anak niya. Pinal na sabi ni Don Facundo bago kami iniwan. Hahakbang na sana ako papalayo. At kagad akong nagulat ng mabilis na hinaklit ito ang aking braso. Masaya ka na ba? Tandaan mo to. Gagawa ako ng paraan para makawala dito. Gigil na banta pa niya sa akin.
Bumaba ang tingin ko sa kamay niyang mahigpit na nakahawak sa akin. Nag-init ang gilid ng aking mga mata at muling bumalik sa akin ang pananakit ni Tamaro. Noon, "Huwag po kayo mag-alala, sir. Sa unang sahod ko po, maghahanap po ako ng pupwede naming lapitan ng anak ko," sabi ko. Hindi siya umimikpat, marahas nang binitawan ang braso ko para umalis. Imbes isipin pa iyon, bumalik na ako sa kwartong binigay nila para sa amin. Grabe, Angie, ang himbing ng tulog ko. Ang lamig kasi dito, iba na talaga kapag naka-aircon. Humiga ako katabi ng anak kong mahimbing na natutulog sa malambot na queen-size bed. Ayon ni Jessa na mag-isa lang siya sa napakalaking kwartong iyon, kaya nakiusap siya sa akin na dito na lang din kami ni Tristan. Kung nandito si Tia Magda, panigurado ayaw na malulungkot ka. Masaya siya ngayon para sa'yo. Napanguso ito at mabilis na nagpahid ng luha. Gumapang ito sa kama at yumakap sa amin ni Tristan. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung wala ka, Angie. Nginitian ko siya at ginantihan ang kanyang yakap. Ayaw mo bang bumalik sa pag-aaral? Bibigyan namin tagapag-alaga si Tristan para mag-aaral ka ulit, sabi niya. Marahan akong umiling. Hindi na, Jessa. Magtatrabaho na lang ako para makapag-ipon para kay Tristan. Sayang naman. Pero alam mo ba, kwento sa akin ni Kuya Hendrix, doon daw siya graduate sa papasukan kong university. Sigurado maraming gwapo doon. Kinikilig na kwento pa niya. Pabiro ko siyang pinalo sa braso. Pwede mag-boyfriend? Basta wag pababayaan ang pag-aaral. Paalala ko pa. Nagtaas siya ng kilig sa akin. Ikaw, pwede ka na rin mag-boyfriend. Pangaasar niya pa. Si Kuya Hendrix, bagay kayo. Jessa, saway ko sa kanya. Pag kayong nagkatuluyan, tatawanan ko na lang kayo. Nakangising sabi pa niya. Basta iha, kung may kailangan ka ha, tumawag ka na ng kasambahay, wag kang mahihiya. Bili ni Don Facundo kinaumagahan nang magpaalam sila sa akin ni Jessa. Karga ko ang aking anak nang hatid namin sila sa may front door. Aalis sila ngayon para pumunta sa bagong university na napasukan ni Jessa. Bye, little Tristan, si Jessa. Paulit-ulit pa nitong hinalika ng kamay ng anak ko. Mas lalo ko naging masaya na makita kong kahit bago pa lamang, mukhang magiging close si Jessa sa lolo niya. Tita Jessa! Saway ko sa kanya nang umiyak si Tristan nang mairita dahil sa nanggigigil na halik niya rito. Tawa ito ng tawa. Napayakap na lamang tuloy ako sa aking anak. Kawawa naman at lagi na panggigigilan. Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko nang marinig ko ang papalapit na boses ni Hendrix. Nagtaas ako ng kilay at kagad na nawagis. Nag-iwas ang tingin na makita kong topless ito at nakapantalon lamang. Good morning, bati ni Hendrix sa mga ito. Alam ko namang di ako kabilang doon. Kinuha ni Jess ang kamay ng anak ko at pinakaway iyon kay Sir Hendrix. Good morning po, Tito Hendrix. Pinaliit pa niyang kanyang boses para magkunwaring si Tristan ang nagsabi noon. Tamad na bumaling si Sir Hendrix sa aking anak. Good morning. Tipid na sabi niya dito. Napanguso na lamang ako. Wala ata talagang kaswitan sa katawan ng isang tuwi. Dahil sa nangyari, mas lalong umisi si Jessa at kinindatan pa ako. Pinanlakihan ko siya ng mata hanggang sa makasakay sila sa sasakyan. Hindi rin talaga titigil sa pangasar ng isang yon. Bye, Tita Jessa, sabi ko at ginalawang kamay ng anak ko na kunwari may kumakaway. Nang ligunin ko si Sir Hendrix, tamad tong nakatingin sa amin, nakapamewang. Dahil sa ayos niya, mas larang bumalandra ang ganda ng katawan niya sa akin. Hindi po kayo papasok, sir? Nahihiyang tanong ko. Hindi. Babantayin ko tong bahay namin. Baka kasi mamaya may mawala. Iba na yung sigurado. Mapatoy ang sabi niya na para bang nangaakusa. Matapos akong irapan, umalis na siya papunta sa dining para siguro mag-almusal. Pinabayaan ko na lang. Umakit kami ni Tristan pabalik sa kwarto at lumabas sa may balkonahe. Tanaw namin ang kalapit ng mga bahay. Exclusive subdivision to kaya naman sigurado. Bigatin din ang mga nakatira. Nilapag ko si Tristan sa crib niya na makatulog ito sa aking bisig. Napagpasyahan kong maligo na. Bagay na hindi ko magagawa pag gising na siya. Naninibago ako kahit sa banyo. Halos kasing laki na yata yun ng apartment namin. Kahit ang mga gamit sa loob halatang mamahalin. Nasa kalagitnaan ako ng pagsasabon nang marinig kong iyak ng aking anak. Nataranta ako at mabilis na kumilos. Mas lalo lumakas ang iyak nito kaya naman lumabas ako ng banyong nakatapis lang ng tuwalya. Hindi pa maayos ang pagkakabanlaw. Kumunot ang noo ko nang biglang mawala ang pag-iyak nito. Nagulat ako sa nakita nang tuluyan akong makalabas. Sir Hendrix, sambit ko.
Matalim niya akong tinignan habang karga ang anak ko. Di nagtagal nakita ko kung paano bumaba ang tingin niya sa katawan ko. Shit, Angela. Pero yung anak ko po. Ako nang bahala, magdamit ka na. Naiirit ang utos niya. Di ako kaagad nakagalaw. Gusto ko talagang kuhanin yung anak ko. Pero napaigtad ako nang umatras na ang boses nito. Get dressed. Patakbo ako mabalik sa banyo at nagbanlaw. Kahit ang pagbibihis ko naging mabilis lang din. Naabutan kong tumatawa si Sir Hendrix habang hawak ang kamay ng aking anak. Nilapag niya si Tristan sa taas ng kama. Sir, tawag ko. Nagangat siya ng tingin habang nakangiti. Ayaw niyang pakawalan ang daliri ko. Maginaw na kwento niya nang nganitian ako. Nang mukhang ma-realize niyang nakangiti siya, kagad niya akong inirapan. Kunin mo na nga tong anak mo, bagal mo kasing kumilos. Reklamo niya at maingat na binigay sa akin si Tristan. Kanina ko pa gustong masuka dito. Ang pangit ng katawan mo. Yung legs mo makinis nga, medyo maiksi naman. Tapos malaki nga yung pang-upo mo pero dire-diretsong sabi niya. Yung dibdib mo. Pagpapatuloy pa sana siya na bigla siyang mapahinto. Hoy, wag mong isiping pinagnanasahan kita. Mahiya ka naman sa balat mo. Hindi ikaw ang tipo ko. Palalait niya. Nagmarcha siya palabas habang bumubulong. Hindi ko siya pinansin. Ano na namang nangyari doon? Kompleto kami sa pagkainan pagdating ng dinner. Masayang ibinalita ni Don Facundo sa amin na darating ang isa pa niyang apo. Natuwa rin si Jessa sa narinig. Ramdam ko sabik din talaga siyang mas makilala pa ang pamilyang ito. Loko rin ang isang yun dati eh. Sa awa ng Diyos, nagbago na magkaroon ng asawa at anak. Sana ganyan din si Hendrix. Pagpaparinig nito. Huwag niyo akong idadamay dyan, lolo. Tamad na sabi pa nito. Kahit kailan talaga walang galang. Natigilan kaming lahat nang i-anunsyo ng kasambahay ang pagdating ng bisita. Dumating na po si Sir Michael. Di na ako nakagalaw sa narinig hanggang sa nakumpirma ko. Si Michael nga talaga iyon. Nagulat din siya nang makita ko. Angela? Tawag niya sa akin. Nagtaas ng kilay si Don Facundo. Mas lalo namang sumimangot si Sir Hendrix. Mukhang magkakilala ata kayo. Anyway, meet my grandson, Michael Aldrich Montano. Marin akong napapikit. Pilit ko mang takasan, hinahabol talaga ako ng alaala ni Tamaro. Naiintindihan ka namin, Angela. Pero sana nagpaalam ka ng maayos. Gusto lang naming tulungan ka. Giit ni Michael nang kausapan niya ako malayo sa dining. Di ako makatingin ng maayos. Alam ko namang mali ang ginagawa ko. Nagawa ko yon sa kabila ng kabaitan at tulong na binibigay nila. Pasensya ka na ha. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nahirapan na kasi ako eh. Pag-uumpis ako at sandaling natigil dahil sa aking pag-iyak. Gusto ko nang kalimutan si Tamaro. Sobra ako nasaktan. Minahal ko siya, binigay kong lahat. Pero nagawa niya sa amin yun ang anak ko. Gusto ko magsimula ulit ng walang kahit anong bakas o nagpag-aalala sa kanya. Magsisimula kami ng anak ko. Umiiyak pa rin sabi ko. Shh! I'm sorry. Pag-aalaw niya at niyakap pa ako. Kaibigan ka namin, Angela. Rerespetuhin namin ang gusto mo. Hindi ko sasabihin to kay Tamaro. Pero kailangan mo ring malaman na pinapahanap niya kayo ngayon. Kayo ng anak mo. Sabi niya na ikinagulat ko. Kahit nakaramdam ng takot, nakampante naman ako sa sinabi niyang hindi niya sasabihin kay Tamaro kung nasaan kami. Muli ako nagpasalamat kay Michael. Ang laki ng utang loob ko sa kanila. Mabutit walang nangyaring masama sa inyo. Kung nagkataon, hindi namin mapapatawad ang sarili namin. Sabi pa niya. Tipid ko lang siyang nganitian. Muli niya ako niyakap at welcome sa pamilya nila. Kahit sa Jessa lang ang kadugo nila. Bumitaw ako ng yakap sa kanya na marinig namin ang pagtikim ni Sir Hendrix. Masama ang tingin niya sa akin. Pinapatawag ka ni Lolo. Sabi niya kay Michael. Meron ka ba ngayon? Natatawang pang-aasar ni Michael. Ano naman kung meron? Sungit mo naman. Palibasa walang love life. Laban pa ni Michael bago siya natatawang pumasok na sa loob. Susunod sana ako nang hinigit ni Sir Hendrix ang braso ko. Napadaing ako nang kaladkarin niya ako malapit sa pool. Mas malayo doon. Mas marahas niya akong binitawan at iniharap. Ibang klase ka ring babae ka. Nagawa mo pang landiin ng pinsan ko? Ako sa niya na kinagulat ko. Pagtatanggol ko pa sana ang sarili ko na mapaigtad ako nung hinampas niya ang pader sa gilid ko. Huwag ka magsalita hanggat hindi pa ako tapos. Gigil na sabi niya. Napayoko na lamang ako. Di ko maintindihan bakit ganitong trato niya sa akin. Sa pagkakatanda ko, wala naman ako nagawang masama sa kanya. Bukod sa nasapak ko siya noon, dito pa talaga sa pamamahay namin. Sampit ka na nga lang dito, nagawa mo pang maglandi? Patuloy na pang insulto niya sa akin.
Tahimik kong tinanggap lahat ng masasakit na salita. Pakiramdam ko hindi ako po pwedeng lumaban sa kanya dahil nasa pamamahay nila ako. Bisita lang ako at amo ko siya. Hoy babae, may asawa na si Kuya Michael. Maya ka naman sa sarili mo. Nagpabuntis ka na nga sa kung sinong hindi nito natiis. Hindi ko na napigilang idamay niya ang anak ko. Lumipad ang kamay ko sa kanyang pisngi. Wala po kayong alam. Hindi porket dito kami nakatira sa bahay ninyo at kayo na nagpapasahod sa akin, ganyan na lang kung ituring niyo ko. Bakit? Hamon ko. May alam po ba kayo, sir? Wala. Kaya wala rin kayong karapatang magsalita. Sigaw ko sa pagmumukha niya bago siya iniwang nakatulala doon. Mahabang pasensya ko pero punong-puno na ako. Masyadong masakit ang mga salitang lumalabas sa bibig niya. Alam ko naman kung saan ako lulugar. Good morning, sir. May I have your order? Magarang na tanong ko sa customer kinaumagahan. Pagpasok ko sa trabaho. Just a cup of coffee, please. Lumapit ako sa my counter para sabihin ang order. Di ko alam bakit limitado ang galaw ko. Lalo pat alam kong kanina pa ako tinititigan ni Sir Hendrix mula sa table na kinaupuan niya at pinapanood lahat ng galaw ko. Ano bang problema niya sa akin? Angela, ito na yung order. Tawag sa akin ni Sarah. Papunta na sana ako para hatid ang order na magulat ako sa biglang pagsulpot ng isang babae. Hindi sinasadyang natapon ko ang hawak kong kape. What the heck? Hiyaw nito. Ang init? Nasasaktang bulong ko dahil sa akin tumapon ng karamihan ng mainit na kape. Shit! You ruined my dress. Tonta? Nanggigigil na sigaw pa niya. Sorry po ma'am, hindi ko po sinasadya. Paumanhin ko. Narinig ko pa ang pangisi nito. Nagulat na lang ako nang bigla ako nitong sinampal. Kung sabihin ko sa'yo hindi ko rin sinasadya yon. Mataray na sabi niya. Napahawak na lamang ako sa aking pisngi. May pamilyang na bisig ang pumulupot sa aking bewang. Mabilis akong nilayon ng babae. You don't need to do that. Matigas na sabi ni Sir Hendrix. Dahan-dahan kong tinanggal ang kamay niyang nakapulupot sa bewang ko. Tumingin lamang siya sa akin. Angela, you may go. Ako nang bahala dito. Utos sa akin ni Sir Hendrix na agad ko namang sinunod. Sandali din akong nagkulong sa may kusina. Ate Josie, padalan daw si Sir Hendrix ng lunch sa office niya. Sabi ng isang waiter sa head ng kitchen. Pang-dalawa ha? Tugtong pa nito. Ha? Bakit? Nagtatakang tanong nito. Hindi sumagot ito. Maging siya di rin alam bakit 2 kape hinihingi nito. Nang kumalma na, lumabas na rin ako. Angela, pinapatawag ka ni Sir Hendrix? Sabi ng isa sa aking kasama paglabas ko ng kitchen. Pumunta na agad ako doon sa takot na mapagalitan na naman ako. Pinapatawag niyo raw po ako, sir? Sabi ko pagpasok ko sa office niya. Sit, eat your lunch with me. Hindi ako gumalaw. What? Sorry sir, pero hindi na po kailangan. Matapang na sagot ko. Bumagsak ang balikat niya pero mas lalong sumimangot. Huwag ka nang magmatigas, Angela. Sige na, pilit niya. Thank you na lang po sa imbitasyon. Pinalasabi ko at mabilis lumabas ng opisina niya. Sa tuwing nasa manson, halos nakakulong lang kami ni Tristan sa kwarto. Lalo na pag may pasok si Jessa o nasa trabaho naman si Don Facundo. Ilang araw ko na rin iniiwasan si Sir Hendrix. Kakausapin ko lang siya patungkol sa trabaho. Ang bango ng baby ko. Pagkausap ko kay Tristan habang binibihisan ko siya matapos kong liguan. 5 months old na siya kaya naman medyo makulit na at palaging gustong karga siya. Natigil kami na may kumatok sa aming pintuan. Sir Hendrix? Sambit ko nang buksan ko ang pintuan. Di ko alam kung ba't bigla siyang di makatingin ng diretso sa akin. Walang driver. Walang sasama kay Manang mag-grocery. Ikaw na lang sumama sa akin. Utos niya pero malumanay lamang. Bakit hindi na lang si Manang isama mo? Tanong ko. Maraming ginagawa si Manang. Ikaw nga walang ginagawa dyan eh. Sumbat pa niya. Kala ko bumait na eh, hindi pa rin pala. Ano? Sasamahan mo ba ako? Pare-pare tayo magugutom dito. Naiinip na tanong pa niya. Okay po, sir. Mapunoy ang sagot ko at saka malakas ay sinara ang pintuan. Natawa pa ako na marinig kong iilang mura niya. Ayaw pa niyang hawakan ng pushcart nung una. Karga ko si Tristan habang nakasunod din kami. Ako magdadala kay Tristan, ikaw magtulak ng cart. Iritadong sabi niya at mabilis akong iniwan karga ang anak ko. Wala na ako nagawa kundi sundin ang sinabi niya hanggang magbayad na kami sa may counter. Nagulat ako nang bukod sa 2 punong cart na dala ko, meron din siya. Ano po yan, sir? Tanong ko. Hala, sambit ko na makitang puro laway na ni Tristan ang mukha niya. Mabilis kong kinuha ang panyo ko at pinunasan ang mukha niya. Ano bang paki mo kung may gusto pa akong bilhin?
Masungit na sabi niya. Akin na po si Tristan, baka mahirapan kayo. Sabi ko takmang kukunin ng anak ko nang ilayo niya ito sa akin. Ayoko, mapang-asar na sabi niya. Umiinom po kayo ng Chucky? Tanong ko. Puro ng pagkaing pambata ang cart na tulak niya. Karamihan pa ron chocolates. Para to kay Tristan. Masungit na sagot niya pa sa akin. Pero hindi pa po siya po pwede niyan, sir. Alatang napaisip siya sa katangahan niyang yon, pero agad din naman siyang nakabawi. Eh di paglaki niya, laban pa niya. Di ko alam ba't biglang medyo nag-iba ang pakikitungo niya sa akin. Nung isang araw ko makapagsabi ng malandito. Grabe, napakagastos naman namin sa bahay. Palibhasa ang lalakas kumain ng mga nandoon. Pagpaparinig niya sa akin ang sabihin ng kaherang presyo ng mga pinamili namin. Pilyong ngiti ang ginawa niya sa akin. Pakikuha nga yung wallet ko. Utos niya sa akin sabay kuha ng bot pocket niya. Nanlaki ang mata ko. Ala, ayoko nga po. Dali na Angela, ang dami naghihintay. Pamimilit pa niya. Dali, mahaba nga ang pila, kaya ginawa ko na lamang iyon. Puro kansaw naman ang ibinato niya sa akin. Kaya siya nakahawak na daw ako ng tuloy na puwet at kung ano-ano pa. Sige, ilagay mo na si Tristan sa crib niya. Ipapaayos ko na lang to kay Lamanang. Pagtulak niya sa akin. Umakit ako para ilagay sa crib niya ang anak kong nakatulog na sa biyahe. Nang masigurado kong mahimbing na ang tulog niya, bumaba ako para tumulong sa pagayos ng mga pinamili namin. Hindi pa man nakakababa, napahinto na ako na may marinig ako sa nakaawang na pinto ng library. Nang sumilip, nakita kong si Sir Hendrix iyon. May kausap siya sa telepono. Pinaimbestigahan ko siya. Mali pero mas naliwanagan ako. Alam ko na ang buong kwento ni Angela. Matapos kong marinig iyon, naglakad na ako papalayo. Kaya pala nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Tumutulong ako sa pag-aayos sa mga grocery nang bigla na lang pumasok si Sir Hendrix sa may kusina. Dumiretso siya sa may ref at kumuha ng tubig. Sinamanang nang bahala dyan. Saway niya sa akin. Biglang uminit ang ulo ko. Hindi niyo po kailangan maging mabait sa akin dahil lang sa naaawa kayo. Hindi ko po kailangan ng awa, sabi ko pa. Kumunot ang noo niya. Nagulat ako nang higitin niya ako sa braso at sinandal sa may sink. Hindi lang awa ito, Angela. Seryosong sabi pa niya. Nakipaglaban ako ng tingin sa kanya. Nagagalit ako, nanghihinayang ako. Kasi sana ako na lang yung una nakakita sa'yo. Kasi sana ako na lang yung nakatanggap ng pagmamahal mo. Hindi ko kaagad na proseso yon sa aking utak. Hanggang sa magulat na lang ako nang angkinin niya ang labi ko. Ano ang gagawin ni Angela? Ngayong may pagtingin pala sa kanya ang boss na si Hendrix. Ano kaya mangyayari sakali mag-cruise muli ang landas ni Angela at Tamaro? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.